Hello mga B! Grabe naman! First week na ng November. Ibig sabihin, new sets of books na babasahin ko for the month of November. So it's going to be a TBR video. Oo, tama kayo. But anyways, I have a lot of good books on my TBR for this month. So let's just go ahead and talk about it. By the way, ito ang kanilang itsura. Itsura. Sobrang chill lang, no? Talaga nakataas pa yung paa. But anyway, itong mga librong pinili ko, kung mapapansin nyo, they are very thin. The more na mas maikli yung libro, parang mas ginaganahan ako magbasa dahil nga parang hindi siya ganoon ka-tedious basahin, mas madali siyang tapusin, and hindi siya nagkakos sa akin ng reading slump, kumbaga nga naman. So I need to take note of that para mabasa ko rin yung mga physical books. At the same time, marami akong librong mabasa for the month of November. So, tama na, dahil pa sinasabi. Pag-usapan na natin kung yung mga librong mabasahin ko. First, Healers by Jonelle Abellanosa. Ito yung natanggap ko from Penguin Random House, Southeast Asia. This is the story of these three immortals. So, hindi po sila namamatay, hindi sila tumatanda, sila ay nananatiling bata, at sila ay healers dito sa Cebu, Philippines. Philippines, nagbahago na. While they're doing all of this healing, nakikita nila yung mga tao sa paligid nila na unti-unting tumatanda. Tapos na-realize nila parang, uy, gusto ko rin tumanda. Ngayon, silang tatlo, nag-usap-usap sila na ayaw na namin maging immortal. Gusto namin tumanda. Gusto naming i-live ang aming life. Ganon. So, umalis sila sa pagiging manggagamot and they age. Tumanda nga po sila. Yun na rin yung simula para i-reach na yung mga dreams nila, gawin nila yung mga gusto nilang gawin sa buhay, yung mga aspirations nila. Pero, on the second decade, sila ay makaka-experience ng mga dagok sa buhay, ng mga challenges sa life na talagang makaka-apekto sa buhay nilang tatlo. Magde-decide sila, iisipin nila, what if bumalik na lang tayo sa pagiging immortal? What if maging healers na lang ulit tayo? Because this life, this ain't easy. From there, these three characters named Luis, Armand, and Victoria will decide if they are willing to do whatever it takes to be immortal again. Nakakatawa because this is set in the Philippines, so makaka-relate ako sa kanya, and it's Cebu. That is my first ever city na napuntahan na sumakay ako ng eroplano, so Cebu is memorable sa akin. To go back there, together with these three characters, I'm excited. Sunod naman, again, another book from Penguin Random House, Southeast Asia. This is The American Dream by Alice Wang Wijaya. This is about these two Harvard students who's not just Harvard students but also sugar babies. Ay, of course, kailangan nila ng sugar daddy. Itong sugar daddy na to, meron silang deal na gagawin wherein tutulungan siya nitong dalawang sugar baby na to his suicide. Siyempre, kapag namatay yung matanda, sabi nga naman, that's our version of MMMM, matandang mayamang madaling mamatay dito sa Pilipinas, mapupunta sa kanila ang mga yaman nitong sugar daddy na ito. Yun lang ang alam ko. But of course, since this is thrillers, there might be some twists and turns that might change the course of this plan. And I'm excited to find that out. Arte? Okay, next naman tayo mga sisterette. Ito, binabasa ko na kasi to. This is Piranesi by Susannah Clark. Ito ay bigay sa akin ni Kat. Thank you so much, moms. I'm now 50% into this book, mga Mimasor. Kalahati na po talaga ang nababasa ko sa kanya. This is very interesting, very intriguing, magical in a way na talaga naman nakaka-invest. Opo. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Actually, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ang synopsis because when I started this book, talagang dinrop lang ako nung author in this settings, in this place, with these characters without knowing anything. So I'm just figuring things out as I am reading the chapters in this book. I'm invested. I cannot wait to read the other 50%. I feel like this is going to be 5 stars. Next naman, You Must Not Miss by Katrina Lino. Dito sa story nito, we're going to follow Magpie Luis na nagkandaleche-leche po ang kanyang buhay. And from there, nag-start siyang magsulat sa kanyang yellow notebook. When you say nagkaleche-leche, sobra po. Yung tatay niya ruins her mother's life. Yung kapatid niya, umalis, naglayas, leaving her alone to fend for herself. Tapos, pumunta siya sa party nitong kaklase niya. Kinabukasan, she is being called a slut at siya ay nabubully sa kanilang school. So, everything just went downhill. And from there, nag-start niya siyang magsulat sa kanyang yellow notebook. So, sa yellow notebook na yon, gumawa siya ng isang fictional place called Near, wherein everything is perfect. Like, hindi siya iniwan ng kapatid niya. Her mother and father are doing great when it comes to relationships. Sa sobrang intricate, sa sobrang detailed nung pagsusulat niya nung Near na place na sa notebook niya, she summoned it in her backyard. So, nakapunta siya sa Near mismo. Nung una, it's just a place for escape. But, na-realize niya na she can extract revenge in this place as well. Very interesting. Hindi ko in-expect na ganun ang magiging synopsis niya with this kind of cover because this cover looks so good. Next, these two books, hindi ko alam kung tukol saan sila. So, ipapakita ko lang sila sa inyo. You might figure out kung saang reading vlog sila mapapasali together with this book.
book. But first one is Eat the Sky, Drink the Ocean. This is written by various authors. This is an anthology at sabi dito, stories of imagination and daring. Sabing ganon. And the next one is The Weight of Our Sky by Hannah Alkaf. Wala rin akong alam tungkol dito, but what I just know is that this is set in Kuala Lumpur. These 3 books are going to be a part of a reading vlog, so I'm excited to do that. Then, dito sobrang excited ako dito. Feeling ko kapag binasa ko to, kaya ko siyang tapusin ng 24 hours lang, or within 24 hours. This is Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa ni Ronaldo Vivo Jr. Si Ronaldo Vivo Jr. is bago lang sa radar ko. Nung nag-search ako, bongga ang kanyang mga libro, parang 5-star material. Dito sa libro na to, we're going to follow Reynold Raventura na may-ari ng hardware shop. Siya ay may anak, pero isang araw hindi uuwi ang kanyang anak. Mag-aalala siya, kukontakin niya yung mga kaibigan nito at mga klase nito, pero hindi rin nila alam kung nasan to. Now, together with his friend, tinatawag na BPO Yakuza, hahanapin nila kung nasan ba tong anak niya, at ang magiging tulong ay itong mga unsent messages ng anak niya sa kanya. Sabi rin dito, sa paghahanap nila, malalaman nila kung ano ang halaga ng martilyo. The prologue is very bloody, it's very gory, talaga nga namang up in my alley, kaya I'm excited for this. And nalaman ko na yung mga tema pala na sinusulat ni Ronaldo Vivo Jr. are all about the reality of life and justice here in the Philippines, as well as police brutality and all that. So, excited. Now, let's go to the digital books that I'm Now, let's go to the digital books that I'm going to read. Hindi nyo kaya yung may Kindle na ako. Sorry, hindi ko pa nagagawa ng video yung pagkakaroon ko ng Kindle, but here it is. I have a Kindle already. Dito naman sa Kindle, puro mga Japanese literature lang talaga yung pinagfocusan ko ng pansin, because lately na-addict po ako sa Japanese literature. Sinimulan po ito ng The Miracles of the Nemiya General Store at sinundan itong Days at the Morisaki Bookshop. Opo. So ngayon, parang obsessed ako sa Japanese literature. Pagpunta ko kanina sa Fully Book, share ko lang. Kasi kinuha ko tong bago kong salamin, tapos dumaan ako sa Fully Book. Medyo mura. In the standard of the prices of the books ngayon, no? Medyo mura lang yung mga Japanese literature. Like, umiikot lang sila sa 699 and then 569 kind of pesos. Attempt ako na kunin sila, pero nagpigil po ako sa sarili ko dahil bumili nga ako ng Kindle. Hindi tayo pwede gumastos. But anyways, I have in here lots of Japanese book kay Pampara. So ano ba ang aking pinaplanong basahin dito? These Japanese books yung binabasa ko kapag nagpapaantok na ako, dahil nga pwede ako magbasa ng Patayang Ilaw. First is itong Sweet Bean Paste ni Dorian Sukigawa. Gusto ko to kasi very short lang siya. Madaling matapos. Ganon. I love that. And also, feeling ko ang warm niya. I just wanna go blind. Dahil I just wanna be surprised with the heartwarming scenes, with the lovable characters, and mundane but comforting life ng mga characters dito. And then, ang pinakasikat naman po talagang Japanese literature, Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi. Hindi nyo kinakaya. Sobrang interesting din ang synopsis, kasi feeling ko maiiyak ako dito sa libro na to, because this is about second chances after death. Siyempre alam naman natin na malungkot ang mga ganong istorya, Sila lang naman yung dalawa na gusto kong basahin, and siguro gusto ko na rin tapusin itong nasimulan kong Japanese literature. Kauna-una ang Japanese lit na nabasa ko, which is yung Convenience Store Woman ni Sayaka Murata. Ito ay nabasa ko, nakarating yata ako ng 50% before, pero hindi ko na natuloy. So maybe this month, tapusin ko siya together with the other 2 Japanese book titles na nabanggit ko kanina. So, yes. But anyways, mga Mimasar, these are the books na babasahin ko or planong ko basahin for this month of November. I am really excited because nakikita ko na manipis lang sila, walang makapal, walang nakaka-intimidate basahin, walang nakakatamad basahin, sobrang kapal. They are all just an easy read for me na feeling ko kaya kong tapusin within 1 to 2 days. So excited ako sa kanila. I will just update you all with my thoughts about this book next month on December. But all in all, I'm excited for all of these titles. Ayun lang naman mga Mimasar ang gusto kong i-share sa inyo. Sana nag-enjoy kayo, and ano ang mga favorite yung Japanese literature na nabasa, because I wanna know. Gusto ko pa ng recommendation ng mga Japanese literature because I feel like they are up in my alley. They are my vibe as of the moment. Opo. Ang homey, parang hometown cha-cha-cha yung feel. But anyways, that is it. Thank you so much for watching, and if you enjoyed, please give this a thumbs up, and don't forget to subscribe. Ang arte, kala mo naman, ang nipis. Kala mo ang sikip. So now let's remember to open that book and discover what magic is. See you again next time, mga Mimasar. Bye!